5 effective ipon tips. Una is know and apply the prosperity formula. Based sa formula na ito, kapag tayo ay kumita o sumweldo, ibawas agad natin yung 10% tithes or donation sa church, 20% yung savings natin, ito yung priority natin. Yung 70% pagkasyahin natin sa ating expenses and wants. And kapag ito ang inuna natin, yung savings, sigurado makakaipon tayo at hindi tayo mamumroblema sa pera at mababaon sa utang. And then, pangalawa, mag-budget. Kaya tayo nagba-budget kasi para mas may control tayo sa pera natin. Pag wala tayong budget, hindi natin alam kung bakit nauubos agad yung pera natin. At pag na-short tayo, mababaon na naman tayo sa utang. And then, pangatlo, umiwas sa tukso. Madalas naman kasi na-influence lang tayo ng social media ng mga post. Kaya talagang gastos tayo ng gastos. Ayaw nating papatalo. Gusto natin talagang tayo rin sikat sa social media. So pag tayo ay kontento, simple lang yung lifestyle natin, makapag-ipon tayo. May financial peace of mind tayo. And then, pang-apat, use your spare time wisely. Ito yung mga extra time natin. Like instead na manood tayo ng TV, mag-games, pwede naman natin itong gawin para matuto at magkaroon ng extra income. Mag-part-time business ka or part-time career. Para yung extra kikitain mo, yan ang pwede mong pambayad ng utang or maganda, makapag-invest ka. And then, pang-lima, mag-invest. Alam mo ba sa halagang sample natin dito kung hindi ka nagko-coke or nagsusoft drinks, sa halagang 1,000 pesos na lang, sabihin na lang natin, after 10 years, nasa 247,000 na pala yung pera mo kung natuto ka mag-invest. And paano kung one time, halimbawa, bonus mo, mid-year bonus, 13th month mo, 35,000. Instead na bumili ka ng mahal na gadget or appliances, ininvest mo one time. May 337,000 ka na dapat na fund after 20 years. To know more about savings and investment, comment ka lang.